Hi guys! So ngayon nga pala yung meeting namin with our pool contractor. So ang maganda doon, magdadala siya ng mga samples ng mga natural slate stones at saka mga tiles na gagamitin namin dun sa mismong pool. Doon na rin yung tawaran. So pagka mag-a-agree kami both sa presyo, yun, edi mag-schedule na kami ng contract signing. Nag-exert talaga kami ng effort para maghanap ng water provider sa area ng property and talagang hindi kami makahanap. Tapos parang tututuro pa kami kung saan-saan, sa Pagsanhan Water District, yung isa sa Mahayhay. Walang ibang option kung hindi yung mag-excavate kami at i-utilize namin yung water underground. So kasama na rin yon na uusapan mamaya kung magkano ibibigay sa amin ng contractor namin. Tapos nga pala guys, nakabili na rin ako ng ilang furnitures. Hindi na ako nakapag-vlog kasi talagang sobrang pagod ko nung araw na yon, grabe. Ang pinaka-importante lang whenever you choose your contractor is to conduct your due diligence dun sa background nila, diba? Tingnan nyo yung mga projects na na-conduct niya before, ganyan, kung ayos. Any feedback that you will get from prior clients would be helpful as well, diba? In making an informed decision of whether to take their services or not. Guys, dito nga pala sa sa Laguna, marami ditong nagle-Lenten pilgrimage. Yung mga nagvivisita iglesia, ganyan, kasi ang dami ditong century-old churches na well-preserved. So yun, pagka halimbawa ngayong Lenten season, kung nagbabala kayo ng family niyo na magvisita iglesia, try nyo dito sa Laguna. Yan guys, so marami ako mga nakakasalubong ngayon ng mga buses, ganyan, na may mga dalang turista. Kasi nga, yung Lenten pilgrimage nga. Pwede natin ito dun sa may natin, sa pool deck. Pwede rin ito sa pool deck, saka ito. Ito sa patwalk. Ano pong tawag dito sa stone na ganito? Natural stone. Natural stone slate. Actually, may nakita po ko sa internet na nabibili. Natural stone slate siya. Pero ang kanyang configuration is parang naka-attach siya sa isang mesh na parang pre-cut na siya na pero natural pa rin, para mga nakaganyan, tas para mas madaling But if we're gonna use talagang natural, okay lang din naman. Kwadrado na sir, gano'n. Parang nakakwadrado na, may mga shape siyang ganyan. So talagang kinat na yung pre-cut na siya. Ito po, ano po ito? Ito yung green stone slate sir, na pwede rin natin sa sa loob ng swimming pool. Pero it comes in parang ganitong rectangular Rectangular naman yan. 10 by 20 yan sir. 10 by 20, 10 by okay. 20 siya. Tapos, ito yung sukabumi tile na parang kulay green siya. Pag nabasa yan, doon naglalabasan yung kanyang kulay talaga. Yes, oo. Pag nabasa siya, correct. Ayan, tinan mo, basain natin. Pag nabasa mo yan. Diba? Taray, opa. Diba, you were asking na gusto mo sana yung darker shade, but I think kung wet naman siya, nagda-dark pa siya. So compared to this one, pero ang ganda din itong baklava, pag nabasa yan sir, pag nailawan. Kasi para siyang para siyang Pag nailawan. Oo. Pag nailawan siya, bonggang-bongga siya ng Ayan So these are very good I guess, very good options. Tapos supplier yung kinuha ng ito naman sa Caloocan. Sa Caloocan. Okay. Ito pwede natin ito dun sa may pool deck ilagay. Correct. Ito sa patwalk, pwede natin ilagay yan sa patwalk. Oo. Papunta ng mga kasita. Oo. Ang maganda dito, these are really natural stones. Hindi siya parang yung veneer type na parang yung taas lang yung ganyan, pero when you look at the bottom part, para siyang parang tiles na lang din na parang clay. Ito may mga malalaki pa. Pwede, meron pang mga malalaki. Oo nga, kinuha ko muna. Para at least madali siyang Okay, these are very nice. Ito medyo hindi nagbabago nagiging darker lang siya. Pero ito yung mga pag nababasa siya, ang ganda rin itong baklava no? Oo. Pag nailawan na lang. Pag nailawan Aki ba yan, tingin mo, estimate mo? Kasi I remember nung nagbigay kami ng instruction kay backhoe operator, sabi namin, sige, maggawa ka ng excavation dyan na ang size ay 150 square meters kasi yun ang gusto namin na size ng pool.
And ang gusto naming design is parang irregularly shaped. Oo, parang mas maganda yung magdadagdag ka ng tatanggalin kumpara doon sa napalabes tapos itatambakan mo, kailangan pang mag-settle yon. Kaya po yan talaga, medyo mababaw yung pagkakaano niya. Mga gaano kalaki po yan, tingin nyo, sir? Pwede po tayong gumalaw ng konti doon, pero rin naman tayong gumalaw ng konti rin dito if you want, Kasi meron diba? na akong sinukat, sir, na ganitong ano niya. Oo. Ano niya. 150 square meter na to, kasama na yung kiddie pool. Ito, yan din setup Opo. niya. Ano to, sir? Tingin nyo, 90 yan? Or 100 square meters? I would think parang baka 100 siya eh. Malalaman natin doon sa ano sir. Sa Nilayout ko na. pagka-nilayout Magkakaroon na, ako ng no? konti, Oo nga po. Ayan, sir. I-include ko na lahat yung mga nandiyan nakalista. Pera lang yung sa stone cladding ng pump room, sir. Medyo pump room gagawin ko, pero yung stone cladding. Kailangan pa rin ba nating may wall retention? Hindi na kasi buhos naman yung gagawin nyo sa Correct, pool sir. eh. Oo. May buhos kami sa flooring, saka sa mga poste niya. Excavation, concrete masonry, Sir, ipalo ka waterproofing. namin yung ano. Kasama na dito yung mga accent lights, ganyan. Kasama na po yun, sir. Yung underwater light natin na RGB yung gagamitin. Ikaw, depende Okay, sir. RGB. Kung gusto mong plain white lang, plain warm white. Warm white ka. Pero kung RGB kasi pwede na, kasama-sama na yun eh, no? Pwede mong i-warm. Iba talaga ang effect ng warm eh, no? Tatlong klase kasi yun eh. Pero yung RGB kasi, hindi ba natitimpla yon? Iba yung pagka-warm niya, no? Pagka tinim... Di ba, blue, red, yellow, and green? Yes. Walang white doon. Okay. Walang white. So, yun lang talaga. Mas gusto namin yung warm. Warm ang gusto. Akala ko yung huli nyo ng nakalagay na yung cascading waterfalls. Hindi, yung ano lang sir, yung stone ano nila. Kasi bubuin ko yun eh, buhos yun eh. Okay. Yung may ano kasi yun eh, may wall, may parapet wall kasi yun. Kasi may makina ako ilalagay dun sa loob ng... Right. So, ibig mo sabihin, kung gusto naming pagmukain siya na para mga bato-bato na nagkakascade na ganon, kami na ang bahala maglagay ng bato doon. Correct, sir. Diba? Hindi, gusto namin actually i-utilize nga yung mga batong buhay na makikita Yan, dyan if ever di ba? Parang if we can design it in such a way that yung pump room nung pool nasa likod ng mga bato-bato, 'di ba? Less eyesore din kasi parang doon mo na siya ilalagay. Tas para lang siyang bukal na lalabas yung ba't hindi pa kasama yon if the material is already there? Ayun yung mga bato Lilabor ko na lang. Ang laki naman ng down payment, 50%. Bawasan natin, sir. Sige. Tas ito yung sa ang contract price nito ay so, syempre, tatawad ako. Yung isa, Ayan, ito yung Kumopya lang ako, copy lang yung ano. yung pump ng underwater, yung tubig poso natin, Ito, sir. may offer ka, di ba? Ito yung deep well. Deep well, okay. Ngayon, wala ka naman nang iintindihin dyan, sir. Baka naman pag bumahaya, mag-high tide dyan, mamroblema tayo. Kaya yung water tank, saka yung filtration system, iaangat ko. Gano'n kayang kalaki yon? So, 2.10 at siguro mga 2.10 ang height? Mga 1.8 lang. Kasi ano lang naman yun eh. Sabihin natin 1.5 by 1.5 by 1.8 ganon. Yung mga 5.8 hanggang ano lang, 5.8 to ano lang. Normal na siguro makakapasok lang si Marvin. Tapos, ang mo is doon sa taas mo gagawin. Yung Multimedia filter saka yung water tank. yung water tank. Pero yung pump, yung deep well pump, nandito. kasi yung mga cost constraints, di ba? Sabi kasi sa amin, pagka doon dito sa area na to magbuhuhukay, mas maliit yung gagamitin na Correct, sir. parang tubo, which is mahal ata yun kasi parang ganyang kalaki yun na bakal. Hindi naman, Kung saan mo ilalagay yung submersible, di ba? Di 4, igaganon na yun sir eh. Mano-mano. Tapos, kukunin niya yung tubig dito and then from here, sisipsipin naman siya o itutulak niya pataas Ilalagay sa water tank. sa overhead. Oo. Okay. So, ibig sabihin, kung dito ka magagawa ka dito ng isang housing, magagawa ka pa dito ng Correct, isang sir. housing. So, dalawang housing. Correct, sir. Oo. 21 by ano, sir eh? 21 by... 21 by... Sa sukat kwadrado, ha? Oo. 21 by 11.32. 21 meters. Sa total Okay. Siyempre, magkakaroon ng mga paling yan eh. Correct. Oo. So, adult pool, sa 137,
Oo. 0.72 square meter, saka yung kiddie pool na Oo. 12.56. Oo. Ang suma total nun is 150. 150. Okay. Oo. But Ayan. yung haba niya, the entire length of the pool, it's 21 21. meters. Ito yung pool deck sir kung tawagin yan. Yes, Pero oo. ito magiging sunbed natin yan. Yes, oo. So na, yun yung in-explain ko sa kanya. So ito yung gagawin niya kasi originally based dun sa contract proposal niya. And then this is what we want, right? Like what we've discussed last night. Changes na lamang dun sa scheduled of payments, like yun nga, yung sinabi natin yung mga plans, yung mobilization, progress billing, etc. Sabi ko sa kanila, sabi ko para hindi na rin tayo maghanap ng iba and they could get the contract, sinabi ko din sa kanila yung request natin na magkakaroon ng maliit na pool deck. O yan, ito sila o. Ay, hindi namin kaya. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, para hindi na rin kami maghahanap ng iba, so ibigay nyo na sa amin yun. Anyway, 2 contracts naman yun. Papatulong na lang ako kay Sir Merlo ng barracks. Merlo, tutulungan nyo lang naman na sila mag-barracks Ako ha. Tapos doon ko na lang ibibigay sa inyo yung 10% na down natin. Tapos kung after 1 week, gusto nyo yung kopya yung drawings, o gusto na mag-mobilize, kaya nyo na mag-mobilize, edi mag-mobilize na tayo.